Hi guys! Ito na nga at i-share ko na sa inyo kung ano yung mga documents na sinabit namin para sa PR application. Bago po yan, I think it's important for you to know na ang documents na hihingin ng IRCC ay tailored based sa mga dineclare nyo sa application nyo. So hindi lahat ng application ay pare-pareho ang hinihingi ng mga documents. May mga common lang siguro like passport, bank letters, and whatnot. Kaya importante na nakaplano at nakasulat lahat ng details na dineclare nyo dahil pag may nilagay kayo sa application at hindi nyo na-provide ang proof, may chance na ma-reject yung application nyo. Ito na nga po yung list of documents na hiningi sa amin. Ilalagay ko na lang sa screen. So yung police clearance is mandatory yan sa lahat ng bansa na tinirahan nyo for more than 6 months. May mga nababasa ako before na nare-reject ang application dahil hindi sila nakapag-provide ng police clearance. In my case, kailangan kong kumuha ng NBI sa Pilipinas at police clearance sa Dubai. Si Amar naman ay sa Dubai lang kumuha since sa Canada at Dubai lang siya tumira for more than 6 months. Nag-addition pa ako ng letter of explanation dahil yung last name ko sa NBI is yung name ko pa nung single ako. Yung gifted naman is kinailangan namin isubmit dahil may bulk deposit sa account namin. Dahil pag hindi ka nagbigay ng proof kung bakit may bulk deposit sa account mo, red flag yon. Dahil pwede nga naman na nag-loan ka or humiram ka lang ng pera tapos ibabalik mo rin siya. So work experience naman dahil may ibang companies na nag-shutdown na at hindi na namin mahanap yung may-ari para humingi ng letter, nag-self-declare na lang kami and we explained why. Yung payslips is hindi siya kasama sa initial documents na hiningi sa amin. Siguro mga 1 year and 2 months after naming mag-submit ng document, saka lang hiningi yung payslip sa amin. Which is ine-expect ko na rin naman, kaya hinanda ko na rin siya. Sa change name affidavit naman is hindi to very common dahil nagpalit ng pangalan si Amar, so kinailangan namin mag-submit ng proof or documents na nagpalit nga siya ng pangalan. Sa bank letters naman is ito yung letter galing sa bank mismo stating na meron kang account sa kanila. Nakalagay din doon kung may credit card ka or may loan ka at magkano. Kaya sabi ko po kanina, red flag pag may loan ka not unless ma-justify mo yung loan. Proof of funds, isa to sa importanteng requirements pag nag-a-apply ka. Available sa website ng IRCC. So basically, para siyang show money pero hindi lang siya for show dahil kailangan mo mismo ng perang to na dalhin para mag-start ng buhay sa Canada. May requirements sila kung magkano ang kailangan mong proof of funds na ipakita sa account mo, depende sa dami ng applicant. Siyempre, kung mas malaki yung pamilya mo na dadalhin mo sa Canada, mas malaki rin yung proof of funds na kailangan mong ipakita. Since landed PR yung in-applyan namin, that means wala pa kaming work na nag-aantay sa amin dito sa Canada. Thankfully, hindi naman kami nabot ng ilang buwan para makahanap ng trabaho. Isa yun sa advantage ng PR, pwede kang mamili ng job na gusto mo, pwede kang umalis anytime at hindi ka nakatali sa kumpanya. I think hindi mo na kailangan magpakita ng proof of funds pag may job offer ka na, but better to read more on this dahil hindi ko po sure, although may mga nababasa ako na post before na hindi sila nagpakita ng proof of funds dahil may job offer sila, but I don't know the whole context. So I would say na magbasa po ng maigi and research more regarding this. Uulitin ko po, bago po kami nag-launch ng application, I made sure na yung mga nilagay ko sa application ay kaya kong i-provide ang proof para walang loopholes na makita dahil isa yon sa reason kung bakit nadidelay ang approvals. Pagkulang ko lang yung documents at hindi matibay yung proofs. Dahil every detail na ilalagay mo sa application is very important. Kaya kailangan is alam mo kung paano mo siya ipoprove. Dahil iba-iba po tayo ng sitwasyon, wala pong manual na nagsasabi ng exact documents na kailangang i-provide. But we have to make sure that we present our case in the best possible light. Yun lang po. If may questions kayo, feel free to comment below. As long as kaya kong sagutin, I will help out. Thank you so much for watching and see you on the next one. Bye!